Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa ating mga listeners ng Podcast Pilipinas. At we're here for the episode number 9 of the Nelson Flores Podcast, The Sign of the Times. And here's your host, the veteran journalist, dating reporter ng Philippine Daily Inquirer, at ngayon ay columnist ng Manila Standard, ang ating host, si Nelson Flores. Yes, magandang umaga, Gerald. Magandang umaga o magandang araw sa ating mga kababayang nakikinig, and to all those who listen. I hope you are having a good day today. It may be morning for you, just in case you are here in America, or it may be evening if you are in beloved Pilipinas. At sa kasalukuyan ay napakalamig. Sobrang lamig. Grabe. At marami pa naman tayong tatalakayan, at itong tatalakayan natin palagay ko ay magbibigay init sa mga makikinig. Mm-hmm. Pati sa Pilipinas, sigurado ko lumalamig na, Nelson. Oo nga, lumalamig na. Bagamat ang medyo lamig dun sa atin talagang Pebrero o Enero, Pebrero, kasi pag natutunaw na yung yelo sa Siberia, yun ang malamig. Mm-hmm. Yung pag namumuo yung yelo, hindi naman malamig, di ba? Parang snow yan Pag may snow, hindi naman talaga malamig Pero pag natutunaw na yung snow, dun lumalamig kasi lumalabas yung energy na nakaano sa yelo. Yun na nagbibigay ng energy. Pero sabihin yun nagbibigay ng lamig, yung pag natutunaw na in the process of melting. So medyo late pa ang paglamig. Katulad dito sa atin, spring pa. No? Fall. Autumn. Hindi pa winter. So mag-upisa tayo ng winter, December 23 o 24 hanggang March. So medyo, ngayon, sa kabaligtaran ng mundo, sa Australia, summer. Sa Brazil, summer. Pero dito sa Northern Hemisphere, winter. So baliktad naman, kapag summer sa atin, winter naman sa kanila, sa Southern Hemisphere. No? Parang ganun din yung ekonomiya. Mayaman yung North, mahirap yung South. Anyway, so marami-rami tayong na-miss at medyo mainit ngayon yung talakayan dito sa pagbabangayan nitong mga senador, na marami nagsasabi parang ito na yung death of the Senate, kasi parang naging mga palengkero man yung mga senador natin, hindi nakagalang-galang, lalo na yung mga lingwaheng ginagamit daw nila sa kanilang mga privilege speech. Hindi karapat-dapat na lingwahe ng mga kagalang-galang na senador sa isang kagalang-galang na lugar katulad ng Senado. So, yan ang isa sa malaking pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas, bukod pa rito sa kapalpakan ng kasalukuyang administrasyong Aquino dito sa problema nitong dala ni Yolanda o ni Haiyan, Super Typhoon Haiyan. So, Nelson, itong topic about the Senate magandang topic to kasi napapanahon. Lalo na ngayon na medyo nahaluan ng politika yung relief and recovery efforts dun sa Typhoon Yolanda, di ba? Or sa Typhoon Haiyan. Mm-hmm. At kung matatandaan mo, nung humagupit yung bagyo, yun yung meron tayong Senate hearing dun sa Napoles. Meron. At doon nagkaroon ng showdown si Enrile at si Senator Juan Ponce Enrile at si Senator Miriam Defensor Santiago. Sila ba yung binabanggit mo? Well, sila yung nagbangayang huli, 'di ba? Sila yung tinawag na isa na sira ang ulo, sumagot naman yung isa na manyakis ka. So parang nagkababuyan sa Senado. I mean, yung mga lingwaheng ginamit nila, hindi
karapat-dapat. At saka yung mga privilege speech, ano yan kaya yung privilege kasi nagbibigay proteksyon yan sa mga senador laban sa mga demanda. Pero inaasahan naman natin na yung mga senador na gagamit ng pribilehiyo niyan ay responsable at ang tatalakayan naman ay yung mga issue na talagang nakakaapekto sa bansa, sa bayan, at hindi lamang yung pansariling issue na nag-away kayo ng isang senador, gagamitin mo yung privilege speech para banatan siya, hindi ka lang maidemanda dahil privilege speech, di ba? So, ibig ko sabihin, in short, katulad ng mga gamit, ang privilege speech ay pampubliko pribilehiyo. Hindi ito dapat ginagamit sa pansariling interes o sa pansariling issue. Na nangyari nung nagbakbakan itong si Senador Juan Ponce Enrile, itong administrador ng martial law ni Ferdinand Marcos, at ito namang si Senadora Miriam Defensor Santiago. No? So, yung mga issues nila, naglabas sila ng maruming damit sa publiko, lumabas ang baho ng Senado, at saka nakita ng, hindi lamang sa Pilipinas, kundi ng buong daigdig, na ganitong klase pala yung mga senador, no? Yung mga gumagawa ng batas. No? They are so capable of going solo. You know, they are so capable of doing that. It's very unparliamentary. Hindi ako tama yung sabi, maaaring marami kang aral, marami kang letrang nakakabit sa pangalan mo, no? Pero hindi ibig sabihin nun, edukado ka. No? Ito yung kaso ng mga nag-aral, maraming napag-aralan, mataas ang napag-aralan, pero mababa ang edukasyon. No? Ito yung malinaw na malinaw. Nadismaya ako kasi lalo na dito kay Juan Ponce Enrile, supposedly dapat ito sa edad nitong ito nakarating nito Santos ng tinatawag na statesman na ako. Diba? I mean, dapat dumating na ako doon sa ganung level. I'm already a statesman and I can let go of this petty quarrel. No, hindi ko napapatulan si Miriam sa mga patutsada niya. And I will just face the issues hurled against me squarely. Konting background lang, Nelson. Ano ba yung sinabi ni Miriam Defensor Santiago kay Enrile at ano naman yung isinagot ni Enrile? Di ba nag-privilege speech si Enrile at doon ay mayroon siya mga sinabi na yung tinatawag mong unparliamentary. Very low. Unparliamentary, no? Yung mga words na ginamit niya laban kay Santiago. At si Santiago naman ay nag-file ng complaint laban kay Enrile sa Senate, sa Ethics Committee. Well, hindi ko alam yung nag-file ng complaint. Hindi ko pa nabalitaan yun. Pero ang ugat, ang punot dulo lahat niyan ay itong kaso ni Napoles. Binansagan kasi ni Senadora Defensor Santiago na ang mastermind lahat ng scam na yan ay si Enrile. At gumanti naman itong Enrile, tinawag niya may problema sa utak ang senadora. At kung ano, yung, alam mo, ang punto, hindi nga natin karapat dapat na rin banggitin dito yon kasi nga, hindi nga, no, mga aral naman tayo ngayon, sumagot naman itong hindi pinalagpas yun ni Defensor Santiago, sumagot uli. Tinawag naman niyang manyaki si Enrile at kung ano-ano pa. No? Pati yung mga personal na ganito, binanggit na. So, ibig sabihin, wala na itong kinalaman sa paggawa ng batas. Away na lang nila ito. Sa madaling salita, ginagamit nila yung pribilehiyo na ibinigay ng bayan para sa kanilang mga pansariling issues. Ulitin ko, yung privilege speech, inilagay yan dyan para proteksyon ng mga senador, para masabi nila yung gusto nilang sabihin. Pero hindi ibig sabihin nun, kasama ron yung pansarili nila. No?
ang privilege speech ginagamit para sa mga issue na kinasasangkutan ng interes ng bayan. So halimbawa, meron kang malaking kumpanyang hinahabol, meron kang ano, hindi ka may didemanda ng kumpanya, no, dahil sa mga sinabi mo, no. O di kaya merong katiwalian yung isang opisyal na talagang ibinulgar mo kasama ang papeles, no, hindi ka maididemanda dahil privilege speech yan. No? Pero para gamitin mo yung privilege speech sa away na, no, at maging personal, ano na hindi na nga lang argumentum ad hominem ang nangyari. Ano kasi yan no? Binanatan mo na yung karakter ng tao Hindi na issues yun No? Karakter na. Yung tao na mismo ang inaano mo. At ang punto, walang kinalaman yon dun sa nagaganap na issue. I mean, hindi ba? So, ibig ko sabihin, unless na andun talaga yung ano, no? Pero kung nakita mo naman sa takbo ng pangyayari, ano to, sagutan ito, spur of the moment, anger. No? Mabuti sana kung tinatalakay natin, ang isa pinong martial law nung araw, no? At bumabalangkas ang batas tungkol dito sa paano wag na mauulit yung martial law, ng mga pwede natin gawin, okay, nabanggit mo si Enrile, binanggit mo. Pero hindi ganun ang konteksto ng pagkakabanggit, no? Binanggit lang yun dahil asar na. No? At walang kinalaman sa lawmaking. So, yun yung nakakalungkot. Yun yung nakakapanghinayang. Kasi ito yung pagkakataon for the Senate to rise to the occasion. This is one of the rare instances that the members of the Senate are given the opportunity to rise. Because with the unparliamentary language, the Senate President could intervene and have the unparliamentary utterances deleted from the record, expunged from the record, right there and then. No? But nobody moved. No? So in short, nag-enjoy din sila. No? Hindi nila nakitang mali. Well, ano naman ang aasahan mo kung dati kang artista na tumakbo ka dyan? Anong alam mo sa parliamentary rules? Hindi ba? Ibig sabihin, sana kung may effort talaga no, na pag-aralan yun. O dahil siyempre, ang isip mo gutter level din ang isip mo. So, hindi mo nakita ang masama yung nangyari. No? Wala kang bird's eye view kasi ka-level mo lang yung mga nag-aaway. Ganun nangyari doon, bumaba itong senador na ito sa level ng lupa. I mean, sa putik nga, hindi nga sa lupa. So, nagbatuan sila ng putik, which is very sad. Ang dami-dami nating problema. Meron tayong problema sa pamunuan. May problema tayo na sinasalanta tayo parati ng mga bagyo. Wala tayong kahandaan at malinaw na pinakita yan itong kahit na ano pang spin ang gawin ng Malacanang, malinaw sa mga tao na walang kahandaan ng pamahalaan para tugunan yung mga issue, yung mga sigalot, yung mga unos, yung mga lindol, yung mga kung ano-ano pa. Wala tayong kakayahang ipagtanggol ang ating sarili mula sa dayuhang puwersa, no? Sinasalaula tayo ng mga incheck, pero wala tayong magawa. No? At mas nauuna pang isipin yung eleksyon na darating. No? At malinaw na ipinakita ito dun sa video ni Mar Rojas habang kaharap itong mayor ng Tacloban na isang Romualdez at nagsasagutan sila ron at sinabihan siya ngayon, remember yan Romualdez and our President is Aquino. I mean, kahit na ano pang baliktarin mo, ang isa lang ang tanong doon paano ba kitang tutulungan? Diba? Okay, sabihin na natin, nagkalat din yung mayor. Sabihin na natin na hindi rin handa. No? Pare-pareho naman silang hindi handa. Pero tapos na yun, saka na natin pag-usapan yung recrimination. Pag-usapan muna natin yan, anong kailangan ninyo. Diba? So, apparently, hindi ganun ang nangyari. No? So, maaari nilang lusutan yan in a million ways. Maaari sila magpaliwanag,
palabas ng press release araw-araw na ginawa ng Diyos, magbatuhang sinungaling, magbatuhang taken out of context yung o in-splice yung... But those are just alibis, unsubstantiated alibis. What is clear is that the government, in times of need, is not able to promptly respond. Not just promptly, but properly respond. No? That's uncontrovertible fact. Andyan yan. Hindi yan pwedeng daanin sa press release. So, in spite, sa kabila nitong mga ganitong mga suliranin, nakukuha pa nitong mga senador na ito na magbatuhan. No? At parang wala talagang katapusan ng kakapalan ng mukha. Bukod dito sa batuhan na ito, merong isang congressman na supporter ni Aquino, ni B.S. Aquino III, no? Na humihingi ng suporta ngayon na i-impeach nila yung mga Supreme Court Justice dahil tinanggalan sila ng PDAP. Kung hindi ba naman talaga makapalang mukha nito, isipin mo, ayaw na ng taong bayan yung PDAP na yan. Kasi yung PDAP na yan, malinaw naman na suhol yan ng Malacanang sa mga congressman. Kaya nga ngayon ang pustahan, dahil wala yung PDAP, sino pa kaya ang tatakbo sa 2016? No? Wala na sila kukurakutin. Ewan ko, parang dumating na talaga tayo sa level na sobra na ang kapal ng muka. No? Hindi como mataas ang pinag-aralan mo at maraming letra sa dulo ng pangalan mo. Edukado ka. Iba yung edukado. Iba yung may degree lang. No? Iba yun. Baka nga nangopya pa ito para nakuha yung mga degree, di ba? Hindi natin alam, di ba? So, ibig ko sabihin, ganun ka babang uri ngayon yung mga naandyan sa Kongreso. At sayang kasi meron tayong mga na-produce na ilang mga brilliant minds sa Senate. There was a time na issue-based ang usapan sa Senate, hindi personality-based. There was a time na walang artistang gustong pumasok dyan dahil alam nila magmumukha silang tanga. I have nothing against artists, okay? Pero alam natin, nakita natin sa karanasan natin, ito yung miyembro ng Committee de Silencio. No? So, ito yung mga walang ginawa dun sa loob ng kundi mga co-author lang, no? Baka kaya pa nga pumirma ito, binigyan pa ng pera, hindi natin alam, sinuhulan pa. No? Alam naman natin, nangyayari yung suhul, hindi ba? Yung mga bumoto kay Corona, na sibakin si Corona. Pagkatapos, binigyan sila ng milyon-milyon ng Malacanang. I mean, kahit na ano pa sabihin mo, kahit ano pa itawag mo doon, suhul yun. Kaya nahuli ang bigay, ganun pa rin yun. Di ba? I mean, tawag nyo na lang na hindi. Tawag na lang yung DAP, tawag na lang. I mean, bansag na lang yan. Huwag nyo gawin tanga yung mga tao. Hindi naman tanga yung mga Pilipino. I mean, obvious na obvious yan. Hindi naman tayo tanga. So, gone are the days na yung Senate is a fountain of brilliant minds. Gone are the days when Recto is espousing brilliant ideas. No? Gone are the days when Lorenzo Tañada, no, the likes of Jose Wright Jokno, no, and even Jovito Salonga. Gone are those days. No? At kahit yung lolo pa ni Tito Soto, yung Vicente Soto, no? Yung matandang Vicente Soto. Gone are the days na pag nagsalita sila sa Senado, pinakikinggan dahil may sense. Mataas ang paggalang mo sa mga senador na ito. So, paano mo... Pabagitin ko lang, Kanelson, ha? Oo. Yung mga senador na sinasabi mong mga statesman. Babagitin ko lang yung mga iba pang... Bawa, sina... Lorenzo Tañada, si Claro M. Recto, si Gil Puyat, si Raul Manglapus, si Eva Estrada Calao, si Jose Diokno, of course si Ninoy Aquino,
Tapos meron tayong si Teofisto Gingona, yung matandang Gingona. At siyempre si Arturo Tolentino. Yeah, yung mga yan, no? Yung mga mambabatas natin na nag-iwan talaga ng marka, na dinala yung issue, pinag-isipan yung issue, hindi nagpatianod sa kagustuhan ng Malacanang. Wala na ngayon ganyan. Kaya wala tayong credible na oposisyon. Walang oposisyon ngayon. Ang nandiyan ngayon, opportunista. Ha? Hindi oppositionista. Hindi oppositionista ang nandyan, opportunista. Oh. Yun ang naandyan. Wala na yung oposisyon. Yung oppositionista, wala na yun. Just may opportunista ang nakaupo. So, nakakalungkot kasi talagang bumagsak ang kredibilidad ng Senado. At sa pagbagsak ng kredibilidad ng Senado, lahat sila guilty from the Senate President down to the lowest member of the Senate. Kasi nobody stood up during that moment na nagbabatuhan ng putik. O ngayon pa ba nyo i-expand dyan from the records? Hindi na. Nandiyan na yan eh. No, dapat yan immediate. Right there and then, in-expand. Pag naipalo mo ng gabel na gano'n, tapos na yun. Diba? Ngayon, nagsasalita si, i-expand natin. Titingnan natin kung tatanggalin. Paano pag tatanggalin mo? Nakita, unang-una, hindi naman dapat nangyari yan. No? Pangalawa, paliwanag nila naririnig ng taong bayan tapos tatanggalin natin sa record. Pero ibig sabihin, hindi nga kasi dapat nangyari. No, dapat yung mga senador may sense. They should have that sense na wag nang dadakdak pa ng mga using gutter language, di ba? Nabasa ko nga yung column nung isang araw nitong si Kit Tatad, yung natin namang tagapagsalita ni Marcos. At ipinapaliwanag niya na may mga salita na hindi mo pwedeng gamitin sa loob ng August Chamber of the Senate. No? Hindi mo pwedeng tawaging liar. Bawa, may mga jurisdiction, may mga political jurisdiction, hindi mo pwedeng gamitin yung salitang liar, communist. No? Mga ganyang term, hindi mo pwedeng gamitin yan doon sa kanilang August Chambers. No? So sa atin, malapit tayo doon sa American, meron ding mga words na na hindi pinagagamit o hindi dapat gamitin. At kabilang na yan dyan, yung pinagsasabi nitong si Enrile at itong si Defensor Santiago, na marami talaga ang nadismaya at nasuka. Talagang maraming nadismaya. So, yan yung malungkot na katotohanan na nangyayari sa atin sa ngayon. And then, bukod pa sa palpakang Pangulo, lumabas na palpak pala, tapos pati pala yung mga senador palpak, pati yung mga congressman palpak, paano na lang tayo? Diba? Paano na lang ang Pilipinas? Paano ang bayan ko? So this is a sad moment. I mean, mas malaki ang trahedyang dala nila kaysa sa dinala ni Yolanda. Man-made. Oo, man-made yan. At saka yung kanila, dekada na eh. I mean, si Yolanda, dumaan lang ng isang araw at kalahati. Okay, maraming na damage, pero isang bigayan lang yun, kumbaga sa itong mga senador natin at mga nakaupo sa poder, dekada na tayong diniping sala. Pagkatapos, isipin mo, nagtaas ng kuryente, doble. May collusion daw. Malabas nga, may collusion. Ano ba naman yun? Wala talagang pagmamahal sa bayan. Wala tayong ganun. Walang ganung idea yung mga Pilipino. At patingin ko, pati sa lahat. Kanelson, siguro balikan natin yung nasasaad sa batas, yung requirements sa Philippine Senate, kung sino ang qualifications ng
membership sa Philippine Senate ay minimal lang, no? Sa Section 3 Article 6 ng 1987 Philippine Constitution, ang requirement lang ng pagiging senador of course you have to be voted to the position. Pero yung qualification ng pagtakbo ay natural born citizen, at least 35 years of age, able to read and write, you are a registered voter at resident of the Philippines. Mhm. So yun lang, kaunti lang ng qualification to be a senator. Mhm. Well, merong unwritten qualification na nawala dyan. Yan yung official. Pero alam naman natin na kung yan lang ang kwalifikasyon mo, hindi ka mananalo. Merong unwritten qualification. No? Kailangan bilyonaryo ka. Dahil ang demokrasya sa Pilipinas, demokrasya lang ng may pera. Sila lang ang pwedeng humawak ng poder. Kung wala kang pera, hindi ka pwedeng humawak ng poder. Bihirang-bihira yung alarine sa gisag na walang pera. Bihirang-bihira yun. No? Sa bawat 10 taon buti kung may isang ganon. No? Pero kaya ang unwritten rule is kailangan una, makapalang mukha mo. Pangalawa, at palagay ko mas mahalaga, marami kang pera. No? Tsaka siguro, dadag mo na rin yung sikat ka. Sikat ka. Siyempre, celebrity ka. No? So siguro may 3 rule na wala doon. Unofficial rule. Marami kang pera, celebrity ka, at makapalang mukha mo. No? Kasi yung pagiging thick-skinned, hindi ka tatagal dyan kung hindi ka thick-skinned Dahil nakita mo, walang nagre-resign sa poder Hindi tayo katulad ng mga Hapon. Malaki ang pagpapahalaga sa karangalan. No? Doon nagre-resign ng tao sa poder. No? Nagre-resign yung Prime Minister sa pagiging Prime Minister, makasuhan lang. O mapagbintangan lang. Makitaan lang ng impropriety o resign sa pagiging Prime Minister niya. Di ba? Siguro, Carnelson, yung sinasabi mo, yung sense of shame. Honor, no? Wala tayong gano'n Wala. Sa Tagalog, ano yan yung... Kahihiyan. Walang hiya. Wala tayong kahihiyan. Totoo yun. Yun ang nakakalungkot, no? Kasi hindi tayo dapat gano'n. Naturingan Kristiyano pang bansa ang Pilipinas. Naturingan na yung mga Christian values ang itinuturo. Pero hindi nagre-reflect sa leadership. No? Sa atin, hanggat pwedeng kumapit sa poder, kakapit Walang nagre-resign dyan na dahil na maliban na lang kung talagang naipit na, no? Katulad ng nangyari doon sa isang dating senador na nag-resign. Paano mabibisto ng dinayan niya eleksyon? Nag-resign na lang. Hindi ba? Magkakabistuhan na wala laman ng ganito. Kasama pala siya sa may anomalya. So, nag-resign. Nung nag-resign, mutin academic na yung petition ng isa. Hindi na ngayon inimbestigahan. No? Ngayon, technically, pwede niya sabihin na hindi ako na-honor yan. Hindi ba? Pero technical na lang yun. Alam ng taong bayan na technical na lang yun. No? Alam ng taong bayan na sa totoo, hindi yun. So, ginagawa tayong tanga ng mga ito. Dumako tayo sa sa linguistics o sa pag-aaral ng lengguwahe. Applicable ba dito yung word na delikadeza? O iba pa 'yon? Well, ang delikadeza kasi is honor, no? Meron ka bang palabra de honor, no? Supposedly dapat may delikadeza tayo no? Kasi nga Kristiyanong bansa tayo. Ang problema kasi sa haba ng panahon na naging inalila tayo at inalipin ng mga dayuhan, ang tendency natin ngayon, pumasok sa DNA natin yung konsepto ng survival. So, I have to survive at any cost. No? Kasi dinivide tayo, no? Talagang inapi-api tayo. So, ang mga Pilipino, ganun ang mentality, survival. Kaya tayo, kapag maiipit na, walang magsasakripisyo para sa kabuuan. Survival ang iisipin. Walang magbibigay ng sakripisyo para sa lahat. Survival ko, mahalaga.
So yung mentalidad na gano'n, yan ang mentalidad ng mga ano. Kaya ang kanilang honor ay nakasalalay kung sila ay magsusurvive. Doon nakasalalay yung concept nila. Yun ang idea nila ng what is honorable. No? Meron silang twisted idea of what is honor. So, because of the twisted idea, hindi naman ako nahusgahan ng korte, hindi naman ako napatunayan na gumawa ng ganito. Marangal ako. Nag-impact na nag-survive ako, wala na lahat yung kalabang ko, nandito pa rin ako. Ako magaling, marangal ako. So, yung skewed na outlook na ganyan, itinanim sa atin ng mga Kastila. Kasi ganyan nila tayo tinrato nung araw. Di ba? Ang pare ay marangal dahil pare. Kasi hodang siya si Padre Mariano Hill. O si Padre... Sino pa yung isang pare? Yung sa nobela ni Rizal. Si Damaso. Hindi, mabait pa nga si Damaso eh. Si Padre Florentino ba yun? Yung nagtapo ng... yun ang walang hiya doon eh. Yung nagtapo ng alahas. Yun ang walang hiyang pari doon. Hindi si Damaso pa nga. Actually, dapat nga iklaro yan eh. Hindi naman talaga si Damaso talagang napakawalang hiya. Walang hiya rin. Pero hindi kasing sama ni, parang Father Florentino yun eh. Hindi ko na matandaan. Anyway. So yun, meron tayong skewed sense of honor. Kaya walang salingin mo ng konti yung pangalan ng pamilya, bubugbugin ka, di ba? Ganun ang sense of honor natin. No? Yun ang para sa atin honorable. Kasi ang daigdig niya, yung pamilya lang niya. Nakakalungkot. Tsaka yung honor, ina-attach sa title eh. Sa title, no, pag sabi ko nga siya, binibilang yung letra sa pagkatapusan ng pangalan eh. Di ba? Kahit alam mo namang mal-edukado ito eh. Maraming ganyan. No? Nag-aral kuno, pero walang edukasyon. No? May titulo lang, pero walang edukasyon. Maraming ganyang Pilipino. Marami. Paano, hindi mo rin masisisi kasi yung mga eskwelahan na pinag-graduatean din, wala rin naman kakwenta-kwenta. Ilan lang, mabibilang mo lang sa kamay ang matinong paaralan sa atin. Pansinin mo, kada kanto may Montessori, may... Tingnan mo, yung mga klase ng mga nagtuturo, yung mga klase ng curriculum nila, o paano nila ginagawa. Naalala ko pa nga meron akong teacher na na-encounter nung araw, yung ad pinagpalit sa Ibin at yung Ibin pinagpalit sa ad. Napaka-basic yun ha. Ang tinuturuan niya grade 1. Diyos mio. Kung hindi ko pa nireklamo, hindi pa nasibak yun. Nireklamo ko yun eh. Sabi ko, ano ba naman yun? Kailan naging ad ang 2 at kailan naging Ibin ang 1? Di ba? So, ilang teacher yung gano'n. Yun lang yung nakita ko. Dahil nandun lang ako sa eskwela na yun. Nandun yung anak ko. Paano yung iba? Diba? Ang dami dyan, fly-by-night na eskwela. Binabayaran yung units. Hindi pumapasok. Tapos kakausapin na lang yung teacher. Mag-special project. Sige, gawin mo na lang ito. Bigyan mo ako ng ganito. Bigyan mo ako ng ganyan. Tapos na. Binigyan ka na ng grade. So... Ilan yung parang katulad ng UP. Diba? Ilan yan? Mabibilang mo yan. Saan nandun yan? Kadalasan nasa Metro Manila. Ngayon, kung di man sa UP, magbabayad ka naman ng mahal na mahal. Diba? Para pumunta ka halimbawa sa Ateneo. Diyos mio, kung ako naman ay karpintero lang, paano kitang pag-aaralin sa Ateneo, di ba? Kung ikaw ang anak ko, di ba? Parang hindi ko kayang gawin, hindi ko magagawa yun. Di magtitiis ka na lang sa St. Andrews Field. Di ba? Diyan ka sa St. Andrews Field, doon ka sa Womble University, di ba? Doon ka mag-aaral. Ano naman ang matututunan mo sa Womble University, di ba? Ano sabihin? So, mediocrity. Mediocrity yan. Pero Carl Nelson, mayroong graduate ng One Ball University, naging senador eh.
Well, talagang ganun. Kaya nga yun nga pinakamasakit, di ba? May mga graduate lang ng Wambol University, umuupo doon, di ba? Patay tayo riyan. Kasi ako, taasan ko sasabihin, maraming senador dyan, mas mahusay pa ako. Hindi na ako magpapaikot-ikot. Wala lang akong pera eh. Hindi ko kayang tumakbo mula Luzon hanggang Visayas at mga Pampanga. Pero mas marami ako may puproduce na magandang batas kung dun sa mga nakaupo lang dyan. Na mga botnikin. Oh. May tanong ko sa iyo, Colonel Sol. Ito bang si Bam Aquino ba yun? Senador ba yun? Oo, pumasok. Ba't di nakikita yan? Hindi, kaya nga, bam! Di ba? Parang pag-bam! Nawala na. Diba? Parang gano'n yun eh. Parang matapos manalo nawawala. I mean, ay nako, mahirap na marami kasi nga, sabi ko nga siya, mga botnikin eh. Mahihina ang kukote. Mediocre nga eh, mediocre. Wala tayong magagawa. Mediocrity is the rule of the day in the Senate and in Congress. That is the rule of the day, mediocrity. So it is something that we are powerless to do anything about. We cannot do anything about it. So yun ang yun ang masakit. Di ba? Magpatakbo lang ng press office. Hindi makakapagpatakbo yung mga yan. Hindi sa binubuhat natin ng sarili nating bangko. Nagtayo tayo ng press association. Napakahirap. Press association lang yan. 30 lang ang miyembro mo. Napakahirap. Katakot-takot na intriga, ginaabot ko. Pero ibig sabihin, itayo ko. Sino sa kanila? Yung mga nakaupong senador yan, kaya ba nila yan? Tragis. Di ba? So, napasin ko lang, Nelson, dito sa roster ng current Senate, siguro, mabibilang ko yung mga anak o kamag-anak ng mga politiko na established dati. Na siguro, yun ang kanilang ticket papunta sa Senado. Halimbawa, yung mga Cayetano, mga batang Cayetano. Si Nancy Binay, si Bam Aquino, si Francis Escudero. So makikita mo talaga na si Bongbong Marcos, si Aquilino Pimentel III. So talaga makikita mo, it seems yung isa sa mga ticket papunta sa Senado yung pangalan last name. Oo naman, yung pangalan. At saka kailangan hitik ka sa issue. Hindi ka dapat nawawala sa eksena. Kasi kahit may pangalan ka, pag medyo nawala ka sa eksena, hindi ka na makabalik. Diba? Katulad ng nangyari kay Erning Maceda, hindi na makabalik. Paano? Nawala ng matagal sa larangan. Ito si Nancy Binay, ito may pangalan to. Oo, mainit sila ngayon. Tingin mo naka-base sa performance niya ngayon yung re-election niya? Anong performance? Wala namang ginawa yan. Kaya nga. So, tingin mo, ito yung... Makinarya ang nagpanalo dyan eh. Makinarya, Hindi yan nanalo on the merit. Wala, ayaw nga makipag-debate niya nung eleksyon di ba? Hindi raw masama yung dynasty kasi, Vox Dei. Voice of the people is the voice of God, sabi niya, di ba? Vox Populi, Vox Dei. Diyos mio. O baka voice of money. Ang gusto niya sabihin. So, ibig sabihin, yan mediocrity is the rule of the day. Habang binabasa ko tong roster ng Senate, parang meron akong sense na halimbawa, ako yung senador na may background talaga sa law, tapos talagang meron akong history, pagiging statesman. Tapos makakasama ko yung mga senador na
nagsaputan lang kahit saan-saan. Parang makita mo yung yung disparity, di ba? Parang pila ang Senado parang pila Pila, hindi lang Senado, lalo na ang Kongreso, mas masahol ng Kongreso. Kasi ang Kongreso, hindi sila masyadong napapansin. Dahil doon lang sila sa district nila. Mas masahol yung nasa Congress. Kesa at least ang Senado, medyo open to the public. Hindi madaling kumilos ng pagwawalang hiya. Hindi ganun kadali. Although dyan, pagkitang bobo ka talaga, alam ka agad ng buong Pilipinas na bobo ka. Pero yung mga congressman, dahil hindi mo naman mga kilala yan, ang kilala mo lang siguro yung congressman mo sa Quezon City, di ba? Yun lang ang kilala mo. Paano yung congressman ng, halimbawa, bundok ng Tralala? Sino ba yun? Hindi ba? Hindi mo alam, nakakasalubong mo pala sa Mega Mall, congressman pala mula sa kung saang lupalop, hindi ba? Hindi natin alam. Ano ba sabihin, mas madaling magwalang hiya para sa mga congressman kesa sa maging senador. Kasi mas meron kang anonymity kapag congressman ka. Kilala ka lang doon sa distrito mo. Pero Carlson, dahil ang congressman ay nakabase sa locality, masasabi mo ba na mas may chance ang isang tao na manalo based on merits sa congressional elections? If everything will be equal under the law, dapat ganon. Yun ang ideal scenario. But we all know that the system is structured in a way that it favors the moneyed. Yung may pera ang pinapaboran dyan. Kasi kung may pera ka, pwede kang bumili ng guns. Tapos yung guns mo, pwede mong bigyan ng mas malalakas na armas. Para kung may guns din yung kalaban, di ba, lamang ka dahil malalakas yung armas mo. Di ba? May pera ka, mas marami kang guns. Di ba? So, ang bottom line is, sino ang mas maraming pera? Di ba? So, yung performance is not enough. Ngayon, pwede kang bigyan ng accolade. Bigyan kita ng monumento, itayuan kita ng monumento, lagyan kita ng bulaklak, kasi marami kang ginawa. Pero yung ka lang, hindi ka pwedeng humawak ng poder. Saang level ng governance sa structure ng ating government na pwedeng manalo ng parehasan laban? Sa barangay level lang? Di lalo na ron, ako Diyos mio. Sa barangay, tutudasin ka na lang ng mga adik doon sa kanto. Wala nang sabi-sabi, nasaksa ka na lang. Di ba? Ang sistema is always set up in a way to favor the money. Kaya barangay. So, sa barangay level, pera laban dyan. Oo naman, kay barangay, kay mayor, kay konsihal, kay congressman, kay senador, kay pangulo. Because the entire system is rigged that way. Saan nagsisimula yan? Sa taas, sa ilalim? Nagsimula yan sa itaas. Kasi yung sa itaas nang galing Yung mula doon sa itaas binabasa natin yung system, tinanggap natin Ganun daw nangyari dyan Yung mga Amerikano, nung dinala yung sistema sa atin, it's a move from the top. Dala nila di ba? Ibinigay. Ngayon, pansinin mo yung democratic institutions na dinala nila is anathema to our feudal system. Napaka-feudal ng Pilipinas. So how can you make a democratic institution succeed in a feudal state? You have to destroy feudal power. Na hindi ginawa. Nelson, pwede mo munang paliwanag para sa ating mga listeners, ano ba yung feudal? Para medyo ma-picture nila sa utak nila. Patay tayo yan. Yung feudal, ibig sabihin kasi nito, siguro sa layman's term, nabubuhay tayo dun sa patronage. Di ba may background dito sa England, yung kung sino ang may-ari ng lupa. Siya ang Panginoon. Patronage nga yan. Sa context kasi natin, yung mga may lupa, siyang sinusunod ng mga kasama. So, sa bawat probinsya, yung may pinakamalaking lupa ang pinakamakapangyarihan. Dahil yun ang pinakamay maraming kasama. Tapos yung mga may-ari ng lupa, kanino sila lumuluhod? Wala silang niluluhuran dahil yung probinsya, buo nilang kaharian.
So, hindi sila lumulunod sa mayor, sa Hindi. congressman? Kanila yung mayor. Sila nagdidesisyon kung sino ang mayor, sino ang congressman, sino ang governor. Kung hindi man sila mismo yon. So, ang power nagsimula dun sa pagmamayari ng lupa? Oo. Yung feudal na sistema na yan. No? Na nakabatay nga sa patronage. Ngayon, yung mga democratic institutions, hindi pwede yan. Kasi institutional lahat eh. Hindi na, ang power supposedly nasa institution. Hindi sa kung sino may-ari ng pinakamalaking lupa. Ginana ng Amerikano rito yung sistemang demokrasya na American version. Dapat, ang ginawa nila, dinivide nila yung mga lupa, giniba nila yung power base ng mga feudal lords. Hindi nila giniba kasi kailangan nila ng magpapatakbo ng administrator, ng may mga kakayahan na administrator. Matipid kasi yun eh. Nagtitipid sila. So, they're building an empire, pero nagtitipid sila. Okay? So, ang deal dyan is, tatanggapin nyo kami, bibigyan namin kayo ng institution, pero hindi namin kayo gagalawin. So, paradoxical ngayon yung system natin. Meron tayong existing feudal setup sa isang democratic institution. Magkalaban yun. In fact, kaya nagkaroon ng democratic institutions, kung titignan mong history at evolution ng democracy sa Europe, it is a response to feudal power. No? Ang ginawa dito sa Pilipinas, pinag-merge. No? Isinamang pilit. Kaya ngayon, okay, binago na yung system, may demokrasya na, ine-elect na. No, nung araw wala kasing election, basta kung kung i-appoint ka na lang ng pare, ikaw ang Teniente di Capitan del Barrio, ikaw na ang Gobernador Silio. Ngayon hindi na, ine-elect na. No, nagkaroon ng democratic space o ng democratic facade of election. No, may election na. Pero ang power base hindi nagbago. Sino ngayon ang aasahan mong mauupo? So, makikita mo yan. Kaya yung dynasty, bahagi yan ng feudal setup. No, dahil yung power ng lupa, itinatransfer lang sa mga anak-anak, apo-apo. No? Ganun yan eh. So, kukunin mo yung renta ng institusyon, di ba? Ikaw ang uupong gobernador, ikaw ang uupong... Kaya lang, ang nangyayari ngayon, may eleksyon na, so gagastos ng konti ngayon yung gagastos ngayon yung feudal law. Hindi katulad ng araw, wala silang gastos talaga. Ngayon, gumagastos sila. Pero binabawi naman nila yun sa pangungurako. So yung election nagiging ang role ng election is to legitimize lang yung yung hold to power. Oh, yun lang. Yun lang talaga, just to legitimize their hold to power. Kasi the problem is, kailangan i-break up mo yung feudal power. Yung feudal base. Pag hindi mo i-break up yan, ngayon, ang feudal kasi, nagbabago na rin ang definition mo. Maraming hindi na rin nakabatay sa lupa. No? Yung iba, kapitalista na. No? Ang yaman nila nasa produksyon na, wala na sa lupa. No, hindi na ito tinatawag, strictly speaking, hindi na feudal, pero in essence pareho 'yun. No? Nagbago lang ng anyo yung base, hindi na lupa, kung hindi technology na, manufacturing na, no? Naging corporate na, pero yun din 'yun. Naging real estate na o whatever, pero isang pamilya pa rin yan na matitrace nila yung lineage nila sa mga feudal lords ng araw. No? Bihira yung pamilya na umahon mula sa kahirapan. Bihira yun. May mga ganun. Pero yung mga pamilya umahon sa kahirapan, sinusunod naman nila rin ngayon yung pattern ng feudalismo. Kaya patuloy sila sa dynasty building. Ha? Yung ama, mayor, no? Asawa, yung mga anak, no? Hanggang sa nabuo na nila yung empire nila, no? Magbe-venture na sila, lalabas na sila sa probinsya nila o sa lungsod nila, no, magiging regional na, and then mausisa mo buong Pilipinas na. So, yun yung problema ng mga Amerikano. Nang dumating sa Pilipinas,
Maganda yung gusto nilang ilagay, pero hindi nila binasag yung setup. No? Kasi nagtitipid sila. Kailangan namin ng magro-rule. So, kayong ruler, bibigyan namin sa inyong power, pero in return, in exchange for that, pababayaan nyo kami. Kaya ngayon, yung mga leaders, natural lamang na maging puta. Natural lang na maging collaborator. Kasi yun ang nature nila eh. Yun ang nature nila na sinamantala ng mga colonizer. Kaya kung halimbawa may sasakupin tayo ng insect, makita mo, ang mga unang pupunta sa hanay ng mga insect, yung mga traditional din pamilya. Nakita mo, sila ang una rin makikipag-collaborate pag nangyari yun. So wala silang loyalty sa bansa? Wala! Ang loyalty lang nila sa sarili nila. Kayamanan sa sarili. Oh. Dalang honor nakabase sa pamilya eh. Doon nga, di ba, skewed yung idea nila ng honor. So because of that, ang mahalaga lang kami, survival namin. Kaya, kung gusto mo mag-survive, sumama ka sa amin. Pag sumama ka naman sa amin, susunod ka sa agenda ko. Di ba? Ganun yun eh. If you want to survive, punta ka sa ililim ko. Pero susunod ka sa akin. So kung ano agenda ko, yun ang gagawin natin. So medyo masalimuot yan. Masalimuot niya. Kaya ganyan ang Senado. Kaya ganyan yung roster. Ang galing ang marami dyan sa mga tradisyonal na pamilya. Tignan mo yung apelido mga naan dyan, mga Panginoong may lupa ang mga ugat niyan. No? Mga may lupa sa iba't ibang parte ng bansa. Mga Ilocos, Bicol, Cavite, Central Luzon, mga inkomendero, di ba? Mga hasindero, mga kasike. Kung hindi naman sila mga may lupa, sila yung mga artista. Kasi yan, mga artista, mga nobo-rich yan eh. Hindi yan mga old-rich, mga nobo-rich yan. Hindi rin yan malaman ang gagawin yan sa yaman yan. Yung sudden fame, power, hindi nila malaman. Ano? Kaya abusado ang karamihan sa mga yan eh. Mas abusado yan kaysa sa traditional rich. No? Kasi traditional rich, alam na nilang gamitin yung power nila. Itong mga nobo-rich na ganyan, no? Gusto niya, show off yung mga yan eh. Saka may tendency mag-abuso. Kaya nga, show off kasi. Dahil kasi hindi alam i-handle yung wealth. Hindi nila alam yung hindi abot ng isip nila yun eh. Dahil una-una makitid ang isip o baka wala pang isip, no? Kaya nga committed di silensyo eh. Di ba? Committed di silensyo. So, napakasalimuot ng politika sa atin. No? Kaya, hindi ganun kadali. Kaya itong nangyari kay Enrile, yung nangyari kay Enrile at kay bahagi yan ng mga ganyang usapin. Hindi yan... Yung problema nito, 3 years pa bago magka-election ulit. Well, 3 years kasi pa. Kasi mag-end yung term sa 2016 eh. Yung iba naman, 2019. Kaya kailangan natin ng bagong paradigm sa Pilipinas. Kailangan natin balikan yung aral nila Bonifacio, ni Marcelo H. del Pilar. Wag lang si Rizal. Although mahalaga yung aral ni Rizal, pero wag lang si Rizal. Tapos dapat i-expand natin yung listahan ng mga bayani. Alisin na si Aguinaldo Riad, hindi naman bayani ang walang hiyang yan. No, hindi yan dapat kilalanin. Alisin yung mga Agapito Bonson dyan, no? Tanggalin yan, no? Yung mga Lazaro Macapagal, hindi yan kinikilala mga bayani, no? So, ang dami natin gagawin eh, ang daming problema ng Pilipinas. Ang problema, wala pang nauumpisahang solusyonan. Napakarami. Kailangan natin ng bagong paradigm. Kailangan natin baguhin yung sistema. Otherwise, walang katapusan niya. Kahit tanggalin mo yung PIDAP, tanggalin mo yung DAP-DAP, o whatever pang DAP-DAP ang tatanggalin mo, somehow, somewhere, gagawa ng paraan yung mga feudal families. Kailangan i-break mo yung feudal power. Unless ma-break mo yon,
magiging paurong ang Pilipinas o napakabagal ng pagsulong natin. Di ba? Kaya nagrarabop sa lahat yan eh. Di ba? Dumadami yung insidente ng road rage. Dumadami yung insidente ng nakawan kasi nakikita sa mga leader. Di ba? O, kung nakikita sa leader mayor ko ganito umasta di ba? Dinadaan sa dami ng bodyguard. O, ba't sila lang ang magnanakaw? Ba't ako hindi makapagnakaw? Di ba? So, sino naman ang maglilid ng paradigm shift, Canelson? Meron bang credible organization ngayon na nito? Sa ngayon, wala akong nakikita, no? Pero meron dyan. Ang problema, hindi nga nabibigyan ng pagkakataon. So, kailangan talaga mabigyan ng pagkakataon at manggagaling ang karamihan dyan sa mga historiador. Kasi yung mga historiador, sila ang may access dun sa mga dokumento na pag-aaralan. No? Manggagaling yan sa hanay ng mga nasa academe. Most likely manggagaling sa academe. Kung saan man, ano? Just like si Joma nung araw, nanggaling sa academe. Bago napasama sa kilusang revolusyonaryo. Unfortunately, nag-wither. No? Hanggang sa naging icon na lang. So, merong tatayo, merong titindig. Trabaho natin, tumulong. Kasi definitely, hindi naman tayo yung tatayo at titindig. No? I mean, we are too late for that. No? Pero, yung susunod na henerasyon, ipe-prepare na lang natin. We will pave the way today para yung susunod na henerasyon sila yung titindig. Kasi tumindig na tayo ng 80 dekada 80 no? Meron tayong certain modicum of success. Pero hanggang doon na lang yung henerasyon natin. Yung susunod na henerasyon naman ang kikilos para sa susunod na hakbang. No? Pero gagawin nila yon sa kanilang sariling paraan. Sa kanilang sariling paraan. Kasi nung dekada 80, 90, meron silang tayong sariling mga methods, no? Magkakaroon. Kaya lang, kahit na anong method ang gawin nila, kailangan muna malinis ang daan. Di ba? Yun ang role natin ngayon, maglinis ang daan. Kaya natin na-expose ito kaya natin sinasabi natin, kaya natin pinag-uusapan. Para maintindihan nila. In a way, we are setting up the stage. Ganito pala yun. Ganun pala yan. Kung paano nyo susolusyonan, yung susunod na henerasyon, problema nyo yun. Di ba? Basta ngayon, ang sasabihin lang namin, itong mga nakikita nating problema. Canelson, tapos na ba tayo dun sa Senate or so far unless may mga tanong ka kasi ang history ng Senate dates back to 1916 Well, ang Senate nga is the product of the 1935 Constitution, no? And the 1935 Constitution, kasi ang Senate ngayon binibilang nila yan, ang bilang nila ay yung umpisa, ay yung panahon ng Commonwealth. Pero yung 1916 Canelson, yung tinatawag na Jones Law, yung Philippine Autonomy. Pero nasa ng Congress. Pero US Congress. Paano? August 29, 1916, the US Congress enacted the Philippine Autonomy Act, or popularly known as the Jones Law, which created an elected bicameral Philippine legislature with the Senate serving as the upper chamber and the representatives House as the lower chamber. Kaya nga, ibig sabihin, simulan niya, pero officially, yung Senate, 1935, nang binigay yung Commonwealth government. Kasi ang ating Philippine Commonwealth, nag-umpisa ng 35. Yung autonomy na pinropose ng Jones Law, naging mabisa noong 1935. Doon lumabas. No? Although preparation na yung 1916 to 1935. May preparation. No? Ito yung PrepCom. So, ito yun. No? At ang ama ng 1935 Constitution, si Claro M. Recto, na unfortunately, pinagsisihan niya yung pagiging ama niya ng 1935 Constitution. At nakita niya yung kakulangan,
Kasi namulat siya nung panahon, yung karanasan niya nung dumating ang mga Hapon. No? So, ang ganda ng evolution, kaya kung babasahin mo yung buhay ni Recto from a traditional politician to a nationalist politician, so makikita mo yung transition niya. Napakaganda. Nung araw, pinag-aralan ko ang buhay ni Don Claro Mayo Recto. Pinakita niya kung bakit palpak siya magsaysay, kung bakit palpak yung mga naunang Pangulo, and then nobody dared tussle with him in the Senate because of the brilliant mind of Don Claro Mayo M. Recto. So, yung Senate is an American institution transported to us, transplanted to the Philippines. Yung ating system ngayon. Binago ni Marcos, ginawang parliamentary, tapos bumalik ulit dyan, nung bumalik yung mga burges. Ano yan eh? Pansinin mo ha, lahat ng ating constitution, lahat ng constitution natin, hindi malayang ginawa ng mga Pilipino. Bakit? Yung Malolos Constitution was framed under American protection. The 1935 Constitution was first approved by the government before it was allowed to be implemented in the Philippines. So, kinuha muna nila ang permiso ng Amerika. The Laurel Constitution, the wartime president, no, is definitely hindi malaya dahil panahon ng Hapon yan. No? The 1973 Constitution is dubious and under the supervision of the Marcos military. The 1986 Constitution was a rehash of an improved version of the 1935 Constitution. It marked the return of the oligarchs, no, the landed gentry. Okay? So, kung papansinin mo, lahat ng Constitution natin, simula noon hanggang 1986, hindi malayang inadapt. No? So, wala pa tayong malinaw na Constitution na talagang malinaw. Ito na pagkasunduan natin. No? So, ang 1986, i-argue nila din, malaya yan kasi walang question. Oo, maaari ko sabihin yun. No? Pero, nagninitpicking tayo niyan. No? We're splitting hairs. No? Ang totoo niyan, yung 1986 is an enhanced version of the 1935 Constitution. It marked the return of the oligarchs, no, na sinupil ni Marcos. So, wala tayong batayan sa ngayon na talagang malaya, na talagang wala pa. Kailangan natin lumikha, pumantay ng bagong paradigm. Ito, kailangan natin ito. So, wala pa ngayon yun. Pero 1986 Constitution is a big step. No? Kasi na-modify niya yung 35. Sa aspetong yun medyo malaya tayo doon, no? Modification. But still, it's just an improved version of the 35 Constitution. It's not a new thing. So, ngayon, may mga gusto mag-parliamentary tayo, baka mas madali yung parliamentary. No? Baka mas maganda para sa Pilipinas. Ang problema, walang leader na may credibility na makapagsulong nitong parliamentary system kasi para mga tingin ng tapang isinulong yung parliamentary, pansariling interest lahat ang dahilan kaya isinusulong. Walang tiwala ng tao. Walang tiwala. Walang tiwala. Wala. Zero trust. Zero trust rating. Kanasan, on our next segment, we will discuss the December 7 commemoration of the Pearl Harbor attack. Tama ba? Oo. I mean, pwede natin bago tayo magpaalam, maikli lang. Yun kasi yung start ng Pacific War. So, meron lang akong mga gustong linawin tungkol doon. So, magbabalik tayo. Meron tayong konting break. Tapos, magbabalik tayo. Okay.
Nagbabalik ang Nelson Flores Podcast, Sign of the Times, dito sa Podcast Pilipinas. At ito ang ating host, si Ka Nelson Flores. Yes, maraming salamat, Gerald. At katulad ng nabanggit ng ating kasama, nagbabalik ako tayo sa air. At pag-usapan naman natin, kahit sandali lamang, itong ika-72 taong paggunita sa pag-uumpisa ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasi officially, yung Second World War started on December 7, 1941. Although sa Europe, nag-umpisa ang gera 1939, at dito naman sa Asia, nag-umpisa ang gera 1931 nang nilusob ng Japan ang China. At nagkaroon ng Manchurian Incident na tinatawag. Noong December 7, 1941, binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor. And, the following day, December 8, binomba na ang Pilipinas. And by December 22, naglanding na ang mga Hapon sa Lingayen, Pangasinan. At dito na nag-umpisa yung 5 buwang banatan ng puwersang Pilipino-Amerikano laban sa mga Hapon na tumagal hanggang Mayo 1942 nang sumurrender ang Corregidor. At libo-libong, halos isang buong henerasyon ng mga kabataang Pilipino ang namatay sa digmaan na ito, sa labanan na ito sa Bataan at Corregidor. Yung cream of the Filipino generation of that time was almost wiped out in Bataan and Corregidor. Ang gusto ko kasing i-discuss natin dito ay yung yung maraming hindi nakapansin na niloko pala tayo ng mga Amerikano pagdating dito sa bakbakan na ito. Bakit? As early as January 1941, remember ang guerra sa atin nag-umpisa December 8, 1941 nang binomba tayo ng Hapon. Pero January pa lang, 1941, almost a year before, nag-meeting na yung tinatawag na ABC staff. American, British, and Canadian military staff. Nag-meeting sila for 3 months sa Washington, D.C. By March 1941, may desisyon na sila yung tinatawag na Europe First policy. Ano yung Europe First? By that time, war in Europe is already raging. Sabi ko nga, nag-umpisa ang war sa Europe September 1939. So, by 1941, England na lang yung nakatayo. Britain na lang ang nakatayo sa Europe. So, ang sabi ng Amerika, ng British, at saka ng mga Canadians, Europe first muna tayo. So, lahat ng puwersa natin, ibubuhos natin para talunin ng Germany. Ang Japan, later na lang. Pag natalo na yung Germany, ipipivot natin yung puwersa from Europe to Asia. Yun ang ibig sabihin ng Europe First policy. So, una, alam na nilang matatalo sa Asia. Kaya nga ang punto ng concentration, talunin muna ang Germany, saka ang Japan. Dahil una, initially, alam nilang masasakop ng Japan ang buong Asia. Southeast Asia in particular. Alam din nila na matagal na gera ito. Kasi uunahin muna nga yung Germany at alam nilang hindi yun kagad madaling matatalo bago ang Japan. Okay. So yan ang sitwasyon. Yan yung general situation noong 1941. In April 1941, almost a month after nung meeting, na kung kailan may desisyon na Europe First, they put in place War Plan Orange number 3, WPO3. War Plan Orange is American plan to defend the Philippines. As early as 1908, may mga plano meron ng mga ginawang pag-aaral kung paano ipagtatanggol ang Pilipinas sa Japan. Kasi alam na ng Amerika na ang threat sa Pilipinas ay Japan. Okay? So, nakailang War Plan Orange yan hanggang itong War Plan Orange 3. So, may War Plan Orange 1, may War Plan Orange 2.
No, may Warplan Orange sa buong Asia at yung Warplan Orange 3 pang Pilipinas. So, ang sabi sa Warplan Orange 3, ang Pilipinas ay indefensible. No, hindi natin kayang ipagtanggol ang Pilipinas. Kaya itong USAF, United States Armed Forces in the Far East, na binuo noong April 1941, ang mission ng USAF ay makikipaglaban lamang sa mga Hapon sa Central Luzon, no? Bataan at Corredor. Yan lang ang mission ng USAF. Diyan lang tayo lalaban. So in short, ang Visayas at ang Mindanao, wala na yan. I-write off na natin yan. No? Bakit kayo lalaban dito ngayon sa Central Luzon? Para lang ma-delay ang timetable ng mga Hapon makapaghanda ang Australia. Okay? So that was meant to delay the Japanese advance so Australia could prepare. Ngayon, yung Warplan Orange, hindi yan sinabi sa atin na meron na palang Euro first. No, hindi alam ni Pangulong Quezon yung meron na palang US first decision. Hindi alam ni Quezon yan. No? All along, ang sinabi sa kanya, may inindigan tayo sa Bataan and within 6 months, darating yung puwersang Amerikano. No, sasaklolohan tayo mula sa Amerika and then magbe-break out tayo ng Bataan, ipupush out natin yung mga Hapon. So kaya pumayag si Quezon na lumaban, no? Dahil ang assurance is darating ang tulong, no? And everybody, every Filipinos, even MacArthur is expecting na may darating na tulong, no? Even MacArthur was not informed na Euro first. Pero by January or February 1942, nagbabalata na, nagyegera na, sakalang nalaman ni Quezon na walang darating na tulong. In short, talo na pala yung, bago pa nag-umpisa yung labanan sa Bataan at sa Corregidor, alam na ng Amerikanong talo. No? Ginagamit na lang na yung pambala sa kanyon, no, para ma-delay ang mga. Kaya ang posisyon pala sa Bataan, ang nasa harapan, yung mga Pilipino, yung mga Amerikano nasa likod. Ganyan ang posisyon ng bakbakan sa Bataan. Yung Philippine Army ang nasa harap, Philippine Scout ang nasa harap, yung mga Amerikano nasa likod. Kaya ang casualty sa Bataan, lopsided. Mas maraming namatay na Pilipino kaysa sa Amerikano. No? Dahil binala lang talaga tayo sa kanyon. So galit na galit si Quezon. And minsan nga sinasabi niya na sa isang, in one of his rage incident, nagmura si Quezon. Sabi niya, tinawag niya si Pangulong Roosevelt na kedemonyo. Sabi niya. At bakit ganito tong Amerika, no? Talagang Amerikano na they are writing in agony for a distant cousin, meaning Europe, while their daughter is being raped in the back room. Mas nalulungkot sila at nahihirapan dahil ginagahasa ang Europa na kanilang pinsan, samantalang yung anak nila ginagahasa lang dito sa tabi. And anyway, sabi niya, magdedeklara na lang siya ng neutrality sa Pilipinas para mga Hapon, hindi tayo pahirapan. Well, hindi natuloy yun, napakiusapan siya ni MacArthur kasi magkumpare si MacArthur at saka si Quezon. Inaanak ni MacArthur yung panganay ni Quezon. And inaanak ni Quezon yung panganay ni MacArthur. So, sa madalit salita, napakiusapan siya na wag na magdeklara ng neutrality at tumakas sa puntang Amerika. So, tumakas din si Quezon, naiwan yung mga nasa Bataan. And by May 1942, sumurrender, April 1942, sumurrender ang Bataan, May, sumurrender ang Corregidor. Under WPO 3, Warplan Orange 3, hindi kasama ron yung senaryo na susuko ang Bataan at Corregidor. So wala yun sa planning kasi nga inaasahan nila babalik yung puwersang Amerikano, tutulong, magbe-break out. Hindi nangyari yun. So yung December 7 exposed the lies. No? Kaya talagang day of infamy talaga. I mean, hindi pa lang para sa Amerika, kundi para sa atin din. Because this is when the lies were really exposed. Unfortunately, nalaman natin yung lies medyo later na, pero the lies were put into effect
December 7, 1941. No, nalaman natin na wala na pala tayong pag-asa, February 1942. By that time, marami ng Pilipino ang namatay. In short, maraming Pilipino ang namatay not knowing why they died. No? Yun ang pinakamalungkot dito sa episode na ito. Ngayon, anong significance yan ngayon? Ngayon, maaaring maggera ang China at ang Japan sa Southern Japan Seas, no? Yung Diaoyu and Senkaku naman ang tawag ng mga Hapon. No, nagigirian yung militar nila. No? Ngayon, ang Amerika nagsabi na natutulong sa Japan dahil ally. Ngayon, pansinin mo, itong tatlong bansa na ito yung three major partners natin. Economic partners, trade partners ng Pilipinas. China, Japan, US. Kahit na meron tayong alitan sa China, sa Spratly, sa Kalayaan, at saka sa Panatag Reef, may ang trade natin tuloy-tuloy. No? Ang Japan at China, ganun din. Pag naggera yan, titigil lahat yan. No? Economically, mapaparalyze ang Pilipinas. Ngayon, given yung poor record ng Aquino administration, nakakatakot na wala tayong ginagawang paghahanda kung sakaling magkaroon ng gera. Na napaka-posible. Kasi mainit na mainit ngayon sa Southern Japanese Islands na ito. No? So, pag nagkaroon ng gera doon, tiyak na titigil ang ekonomiya natin. Kasi nga, pareho nating trading partners yung maglalaban-laban. Tapos, mauobligan tayo kumampi sa Amerika. Di ba? Dahil traditional ally tayo eh. No? So, masasakripisyo na naman tayo, magiging bala na naman tayo sa kanyon. Ngayon, ang nakakatakot pa nito, baka hindi alam nitong si Aquino dahil sa kakanoy-noying, hindi ba? Baka hindi niya alam na gano'n na ang nangyayari. At wala pa tayong ginagawang paghahanda ngayon. Hindi pa natutupad o nag-uumpisa yung ating mobilization. Ito pa naman yung tamang panahon para i-mobilize mo yung mga tao, di ba? May trahedya. Ito yung panahon para magkaisa-isa. Hindi, pero nangyayari sa ginagawa nila, ito yung panahon, naghihiwa-hiwalay pa tayo. So, yun, kaya gusto kong banggitin yan tungkol dyan sa Pearl Harbor na yan. Dahil yan ay day of infamy, hindi lamang sa Amerika, kundi sa atin din. That is when we are betrayed. And that is when the start of our rape happened, apparently with the acquiescence of our supposed mother. No? Na may basbas ng ating ina, yung ginawang panggagahasa sa atin ng mga Hapon. So yun lang ang gusto kong banggitin tungkol dyan sa December 7 na yan, 1941. Ngayon, sa punto de vista ng military strategy, tama yung ginawa ng Amerika. Unfortunately, ang biktima ng pagiging tama na yan, ang nasakripisyo ron, tayo. At ang masakit na, nasakripisyo tayo na hindi natin alam. We were never given a chance to explain, no? We were never asked kung okay ba sa atin o hindi. Yun ang masakit doon. Ipinahin tayo, hindi natin alam. Ang atin lang, tapos na yan, ayaw na nating balik-balikan at para sariwain, pero dapat matuto tayo sa mga nangyari sa atin. Yun ang lesson. Matuto tayo. At Canalson, napakagandang information yan. At alam mo, kahit na nakalipas na to or ito pa yung panahon ng World War II, meron pa rin tong relevance ngayon kasi hindi natin alam kung nagbago ba talaga ang policy ng US to pagdating sa Philippine affairs o yung kanilang foreign policy. Mm-hmm. Although sinasabi nila the Philippines is an ally and a friend, hindi natin alam kung ang interest ba natin talaga ang kanilang inuuna. Of course, hindi natin inaasahan yan dahil historically talaga ang US is after its own interest. Mm-hmm. Mm-hmm. So that's why we have to be really aware of our history kasi we don't want history to repeat itself.
Kailangan lang talaga kasi nakakatakot ngayon dahil baka maggera sa ano. Ang tatamaan kasi niyang gera niyan tayo, mga kababayan natin. May mga kamag-anak pa rin tayo sa Pilipinas. No? Ang mahihirapan sila eh. No? Ngayon, kung walang kahandaan itong si Aquino, dahil nga sa pagiging noy-noying niya, kawawa pa mga kababayan natin. No, nauuna pa yung pagtingin sa 2016. No, kasi para sa akin, wala nang kwenta yung 2016 kung magkakagera dito eh. No, baka ako bilang pangulo, total hindi na naman ako tatakbo, tapos na ang term ko. Etong 3 taon, paghahandaan ko kung ano man ang mangyayari. Hindi matuloy ang gera, mabuting handa tayo. No? It will spur our economy. Matuloy ang gera, nakahanda tayo. Di ba? So, hindi tayo matatalo kapag naghanda tayo. Win-win tayo kahit na matuloy o hindi ang gera kung magiging prepared tayo. Win-win scenario yun para sa atin. Tama yan, Nelson. At binabantayan natin itong issue sa South China Sea, no? Dahil recently lang, nag-declare na ng parang zone yung China eh. Yung Abyss. Yung kanilang zone na sinasabi nila, this is our territory na we have the right to intercept any aircraft na lilipad virtually, sinakop na nilang South China Sea. Oo, yun naman talaga eh. Ganoon naman talaga. Kaya nga sabi ko, dapat magkaroon ng paghahanda. Yun ang ano doon. Dapat alam natin ang history natin, ba't natin kailangan maganda. Kasi may mga president na. No? For all we know, may meeting na naman na nangyari sa Washington o sa Tokyo eh. Ano? Nag-usap na naman sila. Ganito ganito ang plano natin. Ang Pilipinas ganito. I-delay ng Pilipinas ang China. Di ba? Ganun yun eh. Hindi natin alam eh. Baka kung kailan nagyegera na, kasakalang sasabihin sa atin ang desisyon nila eh. Pwedeng gawing ang Pilipinas, pwedeng gawing buffer zone eh. Buffer zone, oo. O kaya pwedeng gawing war zone. Pwede, kaya nga, imbis na doon magyegera, dito, di ba? Sa halip na sa Vietnam o sa Japan, sa Pilipinas sila kaya nga, diyan magbabakbakan. Sino tatamaan? Di tayo, di ba? Ginamit na naman ng Pilipinas. Precisely. Superpower. Precisely. Ang nakakainis kasi, may pangulo tayo na parang hindi alam ito. Doon ako napipikon. Lalo lang ngayon, ang China merong malaking stake sa US. Or ang US may malaking utang sa China. Kaya nga. No? Pero although isang paraan niya para mamala ang utang kung magyegera sila. No? Oo, yan. Ra-write off namin lahat yan. Gera tayo di ba? Kasama yan sa spoils of war. Ang mahirap nito, ang Pilipinas ay pwedeng maging battleground. Kaya nga, kung magkaroon ng proxy, di ba? Ang gagawin ng Amerika, ang uurte ng Japan. Hindi sila maglalaban ng China. Japan ang gagamitin. Ang Japan naman ang gagamitin tayo. Di ba? Ganun yun eh. Tayong ipapain sa kanyo. Ang nakikinabang yung mga wala naman sa senaryo. Ganun yun. So, nakakatakot. No? Kaya dapat mapaghandaan yun. Magkaroon tayo ng assurance kasi nakakatulad niya nung dati, no? Walang kabuang-buang si Quezon, may desisyon na pala na Europe first. Nalaman niya yun, desisyon na yun, nandun na siya sa Malinta Tunnel, umuulan na ng bala nung nalaman niya. No? Kasi kung nalaman niya yung before the war erupted, maaaring nakapagdeklara tayo ng maagang independence, maaaring nakapagdeklara tayo ng neutrality. No? So dumating man yung mga Hapon, baka hindi ganun kalaki ang pinsala. Kasi dalawang bansa ang pininsala ng Hapon ng husto eh. Tayo at saka ang China. Tayo dahil sa ating loyalty sa mga Amerikano. Ang China kasi traditional nilang kagalit yan. Ang delikado lang dito, Nelson, yung, di ba, yung sa Yolanda or Haiyan, merong naging global image ng Philippines, yung naghihirap sa Tacloban, mga biktima. Baka mangyari nito, pag nagkaroon ng giyera, medyo desensitized na ang mundo sa disaster sa Philippines. Well, isa pa yun, no? Isa pang nakakatakot yun, no? Sanay na ang mundo na ang Pilipinas nagsasuffer talaga. Wala nang tumulong. O di kaya, lackluster na lang ang tulong. Pwede yun, pwede mangyari yun. No?
Kaya nga dapat hanggat may goodwill, gamitin yung political capital. No? May goodwill eh. Huwag mo squander yung political capital mo. No? Huwag yung nakawin yung padalang tulong, ilagay sa tama. Kung may sobra sa tulong, bumili ng hospital ship. Diba? Kailangan natin ng hospital ship dahil archipelago tayo. Katulad ng pinadala ng China o ng US. Isang malaking barko na ospital. May problema sa Mindanao, pupunta yung barko ron. Nakaparada sa Mindanao yung barko. May problema sa Luzon, makabalik yung barko sa Luzon. Tapos kailangan natin ng helicopter. Para kung, alam mo naman sa atin, mga bulubundukin, yung mga barabarangay. So, yung mga helicopter na pang rescue. Tapos kailangan natin ng lumakas ang Philippine Navy at ang Philippine Air Force. Dahil archipelago tayo eh. Ano man ang mangyari, i-update lahat ng capabilities natin. Hindi yung DAP o PDAP ang ina-upgrade. Hindi ba? Winawalang hiya lang, pinupunta sa bulsa ng mga makakapalang mukha na politiko. Politiko. Nakakagalit pa. Tapos meron pang politikahan sa local level. Kaya nga. Iba pa yun. No? Yung si Marojas at si Romualdez. Isa lang yun. Ilan pa ang ginaganyan nila. Hindi lang naman Romualdez ang kalaban nila. Di ba? Paano iba pang hindi nila kakampi? Gaganyanin din nila. Paano kung may Arroyo at Macapagal na nakaupo sa Tarlac o sa Pampanga? Di ba? Kalaban ka namin. Gloria ka eh. Di ba? Pag panghulo ka na ng lahat. Gaya nung ginawa ni ni Obama at ni Christie. Si Christie is Republican. Si Obama is Democrat. Pero nung nagkaroon ng Typhoon Sandy, talagang nagsama sila. Yung gano'n. In times of crisis, dapat naman, wala na muna yung oposisyon. Katulad sa ito, wala naman talagang oposisyon. Hindi naman oppositionism yung mga yan. Atin, pera-pera lang lahat sa mga politiko. Dahil mga prinsipyo yung mga yan eh. Pera-pera lang lahat yan. Mukhang pera lahat yan. Huwag mo lang hihiyan na alokin ng pera. Dadaanin mo na sa magandang paraan, tatanggapin yan yung pera eh. Alam mo yun, huwag mo na pamumukha sa kanyang... Yun lang ang dadaanin mo lang ng maayos na alok. Pera-pera lahat yan. Puro pera lang lahat. Walang prinsipyo yung mga yan. Karamihan dyan, walang prinsipyo. So, Colonel, ano ang topic natin sa susunod na episode mo? Well, iniisip ko nga, pwede tayong mag-uusap pa ng mga bagay-bagay tungkol mga hobby, siguro, sa mga hayop, mga aso, o mga... Tingnan natin kung magre-research ako. Kung meron kayong suggestion na topic, gusto nyo pag-usapan sa program ni Colonel Son, pwede nyo siya makontak. Paano ka nila makontak, Colonel Son? Kontakin ako sa saan nga ba ako kukontakin? Diyos niyo. Pumunta sila sa podcastpilipinas.com. Mag-iwan ng comment. podcastpilipinas.com/Nelson Flores. Tapos mag-message kayo ron. Tingnan natin. I-research ko kung ano man kung meron kayong interesadong pag-usapan natin. Live after this. Pwede bang ilagay doon ng link sa Facebook profile mo? Pwede. Pero may ginagawa ko yung bago eh. Facebook page. Gagawa ka ng Facebook page. Tama. Isyung Bayan. Meron pala ako nun eh. Isyung Bayan. Meron kang Isyung Bayan page. Sige, i-update natin yung yung web page mo sa Podcast Pilipinas para meron silang link papunta sa Facebook page mo. Sige. Ganun ang gawin natin. So maraming salamat, Colonel Son, at meron ka bang ending statement sa episode number 9 ng Sign of the Times? Well, maraming salamat lang sa mga nakinig at sana parati kayong makikisama at makihalo o makikinig dito sa ating palatuntunan. At susubukan natin pag-igihin ito sa mga susunod na episode. At itong inyong lingkod, si Nelson Flores, kasama ko po si Jerry Lacuarda. Maraming salamat at kayo nakinig sa Podcast Pilipinas.